Mang Ambo. Mang Ambo, gising, ang boses na iyon ang gumising sa akin mula sa mahimbing na pagkakatulog. Bumangon ako at lumapit sa pinto. Ang aga-aga naman, sino kaya ito? Oh, Mang Ambo, pasensya na sa abala sa iyo ng ganito kaaga. May importante lang akong sasabihin, boses iyon ni Aling Aiseng, na may-ari ng karinderya malapit sa construction site. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na proyekto, ang paggawa ng kalsada sa loob ng isang subdivision sa Laguna. Noong nakaraang buwan pa kami nagsimula, at wala pang maayos na barracks, kaya nakikituloy muna ako sa bahay ni Aling Aiseng. Nakikituloy nga lang, pero sa labas ako natutulog sa duyan. Alam mo naman, nag-iingat din siya sa mga taong galing sa ibang lugar. 47 taong gulang na si Aling Aiseng, mas matanda sa akin ng 10 taon, pero mukha siyang lampas 50 na. Siguro dahil sa hirap ng buhay para mapag-aral ang 2 anak niya sa kolehiyo. Maaga rin siyang nabalo. At dahil panahon ng World Cup, gabi-gabi nagpupuyat ang mga kasamahan ko sa trabaho. Mahilig din ako sa football. Bago ang bawat laro, pinag-aaralan ko ang mga taktika at line-up ng bawat team. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin nananalo ang team na pinupustahan ko. Kaya medyo inis ako nang gisingin ako ni Aling Aiseng ng ganito kaaga. Aba, Mang Ambo, napansin ko kasi na pinapuna ninyo ang maliit naming TV noong nanonood kayo ng laban. Kaya naisip ko, baka pwede mo akong samahan na bumili ng bagong TV sa bayan. Ay, talaga po, sige po, walang problema. Magkano po ba ang budget ninyo? Mga 10,000 siguro, Mang Ambo. Kaya sumakay kami sa aking motorsiklo papunta sa bayan. Medyo may mga lubak at sira na ang kalsada, pero nag-ingat ako. Si Aling Aiseng naman, mahigpit na nakakapit sa gilid ng aking upuan. Paminsan-minsan, tinatapik niya ako sa balikat para magpabagal ako. Pagdating namin sa bayan, niyaya ko siyang mag-almusal, pero kumain na raw siya. Kaya ako na lang ang umorder. Mula bukas, Mang Ambo, sa akin ka na mag-almusal. Mas masarap ang luto ko kaysa sa mga karinderya, sabi niya. Nako, Aling Aiseng, baka makaabala pa ako. Late na rin kasi ako gumising, kaya kung kailan ako nagugutom, saka ako kakain. Ay, hindi ka naman makaabala. Magluluto naman ako para sa akin, kaya isasabay na kita. Wala yun. Ibang-iba ang pakikitungo niya sa akin ngayon. Dati-rati, masungit siya. Pero ngayon, parang mas palakaibigan siya. Nakakapagtaka. Madalas, nagpupuyat kami para manood ng football, kaya madalas kaming magluto ng instant noodles sa umaga. Kapag hindi ko pa nahuhugasan ang mga pinagkainan namin, agad niya akong papagalitan. Pero ganoon talaga siya. Franka. Kung may hindi siya gusto, agad niyang sasabihin. Pero pagkatapos, okay na ulit. Hay, nakakapagod talagang mamili kasama ang babae. Ang tagal-tagal pumili. Ang daming tanong at reklamo. Halos 11:00 na ng tanghali bago siya nakapili ng TV. Buti na lang at may kasama ang pag-deliver at pag-install. Kung ako pa ang magdadala ng TV na yun kasama si Aling Aiseng, baka abutin kami ng gabi sa daan. Pagkatapos ay install ang bagong 43-inch na TV, halos lahat ay nakatutok doon. Maging si Aling Aiseng, tuwang-tuwa at mas madaldal kaysa dati. Ngayong tanghali, maraming driver at construction worker ang dumalaw para uminom ng tubig at magpahinga sa duyan. Masigla ang karinderya ni Aling Aiseng. Siguro dahil sa pamimili ng TV, nag-ayos siya at naglagay ng kaunting makeup. Kaya mas mukha siyang bata kaysa dati. Napansin din ito ng iba, kaya binigyan siya ng mga papuri na ikinatuwa niya. Tapos na ang round of 16 ng World Cup, kaya may isang araw bago ang quarterfinals. Dahil ako ang namamahala sa mga trabahador, medyo may oras ako para magtrabaho sa mga bagay-bagay. Kaya kinumpuni ko ang mga tubo ng tubig para mas komportable ang mga trabahador. Mayroon kaming labis na tangke ng tubig sa construction site,
kaya dinala ko ito sa bahay ni Aling Aiseng at pansamantalang inilagay doon. Pagkatapos manood ng football, madalas umiihi ang mga kasamahan ko sa hardin. Dahil mainit ang panahon, sobrang baho. Nako, Mang Ambo, ang sipag mo talaga. Sino man ang mapang-asawa mo, siguradong mapalad, sabi ni Aling Aiseng. Ay, huwag po kayong maniwala dyan. Sa bahay nga, pinapagalitan pa ako ng asawa ko, biro ko. Huwag kang ang magbiro, sino mang makakakuha sa iyo, siguradong sinwerte. Ako nga, mag-isa lang. Lahat ng gawain, nasa akin. Talagang mahirap magpalaki ng anak ng mag-isa. Malalaki na rin naman ang mga anak ninyo. Tiis na lang kayo ng kaunti. Pagkatapos nilang makapagtapos, makakapagpahinga na rin kayo. Ang gusto ko lang naman ay makapag-ayos sila ng buhay nila. Masaya na ako doon. Ang asawa ko, halos 9 na taon na ang nakalipas ng pumanaw. Bata ka pa, hindi ka ba nagbabalak na mag-asawa ulit? Bata pa ba ako? Nako, huwag na. Mang Ambo, pwede bang magpatulong? Ano yon? Gusto ko sanang magpakabit ng shower sa banyo. Kasi tuwing naliligo ako, nagbubuhos lang ako ng tubig gamit ang tabo. Nakakahiya naman. Saka, pwede mo bang batasan ang pader para sa drainage ng washing machine? Kasi noong binili ko ito, hindi nila ikinabit ng maayos. Kaya tuwing naglalaba ako, kumakalat ang tubig sa buong banyo. Dinala niya ako sa banyo. Ang gulo ng layout. Ang laki-laki ng banyo, pero hindi man lang marunong mag-isip kung paano ito aayusin. Pinagsama-sama ang washing machine at banyo. Kung may maliligo, tapos may gustong gumamit ng banyo, kailangang maghintay sa labas. Dahil wala naman akong ginagawa, agad akong nagsimula. Madalas din naman akong humihiram ng mga gamit sa bahay ni Aling Aiseng, kaya dapat lang na tumulong ako sa kanya. Sinulat ko ang mga materyales na kailangan at pinabili ko siya. Dahil hindi siya marunong magmaneho, ako na ang nagpabili. Pagkatapos kong ikabit ang shower, nilinis ko ang aking mga gamit at pumunta sa likod ng banyo para takpan ang butas ng drainage ng washing machine gamit ang semento. Kakatapos ko lang pumunta sa likod ng banyo nang may nakita akong nakakagulat. Siguro dahil matagal na siyang naghintay, hindi na siya nakapagpigil at umihi na lang doon. At nakita ko ang kanyang puting puwet. Sobrang gulat ako. Kailangan ko siyang iwasan. Malas ito. Baka matalo na naman ako sa pastahan. Inayos niya ang kanyang damit at nagtago sa likod ng isang puno. Tapos ka na ba? Magkano ba ang babayaran ko sa iyo? Ay, huwag na po. Tulong ko na lang yun sa inyo. Mauna na ako. Hindi ko siya masyadong napansin dati dahil medyo mataba siya at masungit. Pero pagkatapos ng aksidenteng iyon, naging interesado ako sa kanya. Minsan, dahil maraming nagliligo sa construction site, nakiligo ako sa bahay ni Aling Aiseng. Nakita ko ang kanyang mga damit panloob na nakasampay sa loob ng banyo. Tiningnan ko ang kanyang panty at bra. Halatang naghihirap siya sa buhay. Napansin ko na lahat ng kanyang damit ay malalaki. Dahil malamig ang panahon, madalas siyang nagtatakip ng kanyang buong katawan. Isang gabi, uminom ako ng marami. Pagkagising ko, tinanong ako ni Aling Aiseng, gising ka na pala. Bakit hindi ka sumama sa kanila? Linggo kasi ngayon, kaya umuwi na silang lahat. Ikaw, bakit hindi ka umuwi? Hinihintay ko pa kasi ang mga kasamahan ko para sabay kaming umuwi. Maraming nagnanakaw kapag may football. Pagkatapos, naghain siya ng pagkain para sa akin at naligo. Pagkatapos ng halos 30 minuto, lumabas siya. Bakit hindi ka kumakain? Sabi niya habang isinusubo ang isang piraso ng karne sa aking plato. Tumingin siya sa akin ng may pag-aalala. Nakakahilo kapag lasing. Pero hindi ko naman maiwasan ang pag-inom. Uminom ka lang ng kaunti. Alagaan mo rin ang kalusugan mo. Kumain na raw siya, kaya pinapanood niya lang akong kumain. Hindi ko napansin na nakasuot siya ng mahabang pink na damit at medyo basa pa ang kanyang buhok. Ang bango-bango niya. Mayroon pa siyang pabango. Halos 2 buwan na akong nakikituloy dito.
pero ngayon ko lang siya nakitang nagdamit ng ganito. Ibang-iba sa dati na lagi siyang nakatakip. Ang ganda mo sa damit mo. Pangit ba ako sa araw-araw? Lagi kang nakasuot ng kung ano-ano, tapos nakasuot ka pa ng mask, kaya hindi ko alam kung pangit ka o maganda. Kailangan bang maging bastos para maging maganda? Pagkatapos niyang sabihin iyon, kumuha siya ng isang basong tubig. Habang inilalagay niya ang baso sa mesa, bahagyang bumuka ang kanyang damit. Nakakaakit. Uminom ka muna. Ako na ang magliligpit. Sige, tulungan mo ako. Maliligo lang ako. Pagkatapos kong uminom ng tubig, naligo ako. Pagbalik ko, nakaligpit na siya at nakahiga sa kanyang silid. Madalas siyang natutulog sa malaking kama na katabi ng pinto na may bintana para makita ang mga dumarating na customer. Kinuha ko ang aking cellphone at sinuri ang mga score ng football. Maraming lamok. Sinasaktan nila ako. Ikaw lang kasi ang nandito, kaya kinakagat ka ng lamok. Dito ka na lang sa loob para manood ng football. Dahil kinakagat ako ng lamok, pumasok ako. Hawak ko pa rin ang cellphone ko. Tiningnan ko ang mga score. Umusag siya para makahiga ako sa tabi niya malapit sa bintana para makapanood ng football. Kinuha niya ang isang unan at inilagay sa pagitan namin. Iniisip ko na pupunta siya sa ibang silid. Mayroon pa siyang 2 silid na walang tao. Nakasuot pa rin siya ng kanyang damit. Nakahiga siya at nakadikit ang kanyang damit sa kanyang katawan. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. 3-3 ang score. Matulog ka na. Pinakawalan ko na ang aso ko sa construction site. Babahol yun kapag may narinig siyang ingay. Salamat. Saglit akong nag-TikTok. Ilang sandali pa, nakatulog ako. Paggising ko, 1:00 na ng madaling araw. Tiningnan ko si Aling Aiseng. Mahimbing siyang natutulog. Mayroon siyang kumot, pero ipinahiram niya ito sa akin. Hinayla ko ang kumot at ibinalik sa kanya. Pagkatapos kong takpan, nagising siya. Ang aga mo namang nagising. Hindi pa nagsisimula ang laro. Sabi niya habang kinukuha ang kanyang cellphone para tiningnan ang oras. Hindi ako makatulog. Siguro dahil malayo ako sa asawa ko. Hindi ko siya sinagot. Tumayo siya para pumunta sa labas. Mahiga na lang ako sa duyan. Manunood na lang ako ng football doon. Habang dumadaan ako sa ibabaw niya para bumaba, nagkunwari akong natalisod sa kanyang kumot. Pero hindi siya tumugon. Tahimik lang siya. Parang may hinihintay. Yumuko ako at lumapit sa kanya. Hindi ako nagmadali. Sa loob ng ilang araw na narito ako, pagkatapos ng trabaho, madalas akong pumupunta sa mga ganitong lugar. Matagal ka na bang hindi gumagawa nito? Bulong ko sa kanya. Alam mo ba, noon, hindi ako ganito. Pero mula noong nakita mo ako, nahihiya ako. Pero pagkatapos, ikaw na lang ang nasa isip ko. Gusto mo ako. Bulong ko sa kanyang tainga. Oo. Halos 10 taon na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Hindi ko maintindihan. Sa screen, lumabas ang team ng Argentina. Habang tinitingnan ang screen, kasama ko ang 2 malalaking bola. Mukhang nasiyahan si Aling Aiseng. Tinakpan ko siya ng kumot para makatulog. Tiningnan ko ang screen para manood ng football. 2-0 ang score. Pagkatapos ng laro, halos 4:00 na ng umaga. Masaya ako dahil sa wakas, nanalo rin si Messi ng World Cup. Nagising si Aling Aiseng. Ayaw niya akong iwanan. Yumuko siya at tinakpan ang kanyang dibdib gamit ang kumot. Nahihiya siya. Gusto mo ba? Bulong ko sa kanyang tainga. Bahagya siyang tumango. Mukhang nahihiya. Ano ba ang ginagawa natin? At nagsimula na ang mainit na tagpo. Kinabukasan, late na akong nagising. Habang nagto-toothbrush ako, nakita ko siyang naliligo. Sumilip ako sa pinto. Nakita ko siyang nakayuko para maglabas sa balde. Nang buksan ko ang pinto ng banyo, nahihiya siyang tumalikod. Ako at si Aling Aiseng, hindi namin maiwasan ang isa't isa. Lumipas ang panahon. Tapos na ang construction. Busy ako sa paghahanap buhay sa ibang lugar. Pagbalik ko para mag-turnover ng proyekto,
Nakita ko siyang namumula ang mga mata. Mula nang magkakilala kami, inalagaan niya ang kanyang sarili. Ginawa niya ang kanyang buhok at naglagay ng kulay. Mas maganda na rin ang kanyang damit. Pero nanatili pa rin siyang nakatakip. Mas mukha siyang bata. Maganda siya talaga. Siguro kaya dumarami ang dumadaan at dumadalaw sa kanyang karinderya. Ngayon, maraming lalaki ang pumipila at naghihintay sa iyo, biro ko sa kanya. Yumuko siya sa balikat ko. Tahimik kaming naglalakad sa ulan. Kung patuloy kang ganito, baka maging adik ako sa iyo. Parang bagay kami at nagkakaintindihan sa mga bagay-bagay. Saan man kami pumunta, maraming beses. Gusto kong lumayo, pero hindi ko kaya. Natatakot ako na magagalit siya at pupunta sa bahay ko. Binigay ko ang kanyang numero sa mga driver para akitin siya. Sana makalaya ako, pero walang nagtagumpay. Minsan, nagkasakit ako ng malaria at ilang araw akong nagpahinga. Inalagaan niya ako. Nang gumaling ako, wala kaming ginawa. Pero hindi siya humihingi ng kahit ano. Alam kong hindi lang niya ako ginagamit para sa kanyang pangangailangan. Sa loob niya, may isang ilaw na mas matindi ang apoy. Kailangan ko ng pera para bumili ng lupa, pero walang gustong magpautang sa akin. Magkano ba ang kailangan mo? Mayroon akong kaunting ipon. Kunin mo na ito para makabili ka. Bulong niya. Nagkunwari akong nagtatanong para malaman ang kanyang sagot. Hindi mo ba ako ginagawa ngayon? Hindi ka ba naiinis? Gusto ko naman. Pero pagod ako. Sagot niya. At nagyakap kami. Alam naming mali ito, pero hindi namin maiwasan. Tinitingnan ko ang babaeng nakasuot ng damit na kulay brown na nakaupo sa ilalim ng puno. Naiintindihan ko ang gusto niyang sabihin. Salamat, salamat, mahal ko. Bagong kasambahay lamang si Lyra sa tahanan ng kanyang mga amo. Sa kabutihang palad, mababait naman ang mag-asawa, lalo na ang kanyang among lalaki na si Ginoo Arvin. Gayunpaman, hindi niya lubos maisip na, sa kabila ng kagwapuhan at karisma ni Ginoo Arvin, ang kanyang asawa, si Ginang Malo, ay isa lamang bulag. Sa kabila ng kanyang kapansanan, mabait at maasikaso naman si Ginang Malo. Siya lamang ang madalas nakasama ni Lyra sa bahay, sapagkat si Ginoo Arvin ay abala sa trabaho at gabi na kung ito ay nakakauwi. Maganda rin naman si Ginang Malo, ngunit dahil sa kanyang kalagayan, hindi maiwasan ni Lyra na magtaka kung paano kaya niya pakikitunguhan ang kanyang asawa kung siya ang nasa sitwasyon nito. Ang pag-ibig nga naman, napakahiwaga. Ang bahay ng mag-asawa ay malawak at maaliwalas, ngunit wala silang anak. Kahanga-hanga si Ginang Malo dahil kabisado niya ang bawat sulok ng bahay, na idinisenyo ng walang hagdan upang maiwasan ang aksidente. 4 ang silid sa bahay, bawat isa ay may sariling banyo. 2 silid ay para sa mga bisita, habang ang kwarto ni Lyra ay nasa tabi ng kusina. Bagamat hindi kalakihan ang kanyang kwarto, sapat na ito para sa kanya. Para kay Lyra, na lumaki sa bukid, ang ganoong kalaking silid ay tila isang biyaya na, lalo na't sa kanilang tahanan noon, nagsisiksikan sila sa iisang kwarto. Madaling natutunan ni Lyra ang mga gawain sa bahay. Hindi naman ganoon kahirap ang kanyang mga tungkulin, magluto ng pagkain para kay Ginang Malo, maglaba, maglinis ng bahay, at magdilig ng mga halaman sa paligid. Ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung paanong mahilig sa mga bulaklak si Ginang Malo gayong hindi naman ito nakakakita. Isang tanghali, habang magkasalo silang kumakain ng tanghalian, napansin ni Lyra na palakwento si Ginang Malo. Kahit wala siyang masyadong alam sa mga kwento ng kanyang among babae tungkol sa marangyang pamumuhay, sinisikap niyang makisabay sa usapan. Habang nakikinig, biglang pumasok sa isip ni Lyra, kung malaman kaya ni Ginang Malo na maganda ako, mag-aalala kaya siya. Palagi kasi niyang napapansin ang mga sulyap sa kanya ni Ginoo Arvin. Hindi naman sa pagmamayabang, ngunit kahit lumaki siya sa bukid, tila kutis mayaman ang kanyang balat, maputi, makinis, at may malarosas na mga labi. Dagdag pa ang kanyang mahahabang pilikmata at matangos na ilong na sinasabing nangungusap ang kanyang mga mata. Sayang nga lamang at hindi siya nakapag-aral. Mabuti na rin siguro na bulag si Ginang Malo dahil baka magselos ito kung makita ang kanyang kagandahan. Sa subdivision kung saan nakatira ang mag-asawa, marami rin ang napapansin kay Lyra. Sa tuwing lalabas siya upang magpa-load sa tindahan sa kabila, madalas niyang madaanan ang mga gwardya sa entrance.
Hindi na bago kay Lyra ang mga pasimpleng pagpapakyut ng mga ito. Sanay na siya sa ganitong atensyon mula sa mga lalaki, kaya't napapangiti na lamang siya. Ngunit minsan, naiisip niya, kung makapag-asawa rin kaya ako ng mayaman, hindi ko na kailangang magtrabaho bilang kasambahay. Natapos na sa pagkain si Ginang Malo, kaya agad na iniligpit ni Lyra ang pinagkainan. Habang naghugas ng plato, masigla siyang kumakanta. Busog din siya dahil kung ano ang kinakain ng kanyang among babae, ibinabahagi rin ito sa kanya. Sa isip niya, tiyak na mas lalo akong magmumukhang mayaman dahil sa pagkain ng mga mayayaman. Matapos ang lahat ng gawain, nagpahinga si Lyra sa sala. Tahimik siyang nanonood ng telebisyon, kahit alam niyang hindi ito nagagamit ni Ginang Malo. Bakit kaya may TV sa sala? Hindi naman nakakapanood si Maam Malo, tanong niya sa sarili. Siguro'y para sa mga bisita o kaya para kay Ginoo Arvin kapag umuwi. Habang nagpapahinga, napansin ni Lyra ang isang larawan ng kanyang mga amo sa isang frame. Naalala niyang bulag nga pala si Ginang Malo. Sa kanyang tantya, nasa edad 30 si Ginang Malo nang ikasal ito kay Ginoo Arvin, habang siya naman ay 22 pa lamang. Napangiti siya habang iniisip kung bakit pinili ni Ginoo Arvin ang kanyang among babae. Baka mas mayaman si Maam Malo, bulong niya sa sarili. Natawa na lang siya dahil siya rin ang sumasagot sa kanyang mga tanong. Maya-maya, nakaramdam ng antok si Lyra. Ayaw niyang matulog, kaya't pumunta siya sa kusina at kumuha ng ice cream mula sa ref. Habang sarap na sarap siya sa pagkain, lumabas mula sa silid si Ginang Malo. Gusto ko rin ng ice cream, wika nito. Kaya't agad siyang kumuha para sa kanyang amo. Nagpasalamat naman si Ginang Malo at sinabing dagdagan pa niya ang kanyang ice cream kung gusto pa niya. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nagsimula ng magluto ng hapunan si Lyra. Alam niyang malapit nang dumating si Ginoo Arvin. Magaling siyang magluto dahil sa mga natutunan niya mula sa kanyang lola na kusinera sa probinsya. Sakto namang pagdating ni Ginoo Arvin, natapos na siya. Nagulat siya nang sabihan siya nitong sumabay sa hapunan. Bagamat nahihiya, pinaunlakan niya ito. Habang kumakain, pinuri ni Ginoo Arvin ang kanyang luto na sinang-ayunan naman ni Ginang Malo. Ngunit napansin ni Lyra na tila may kakaibang nais iparating si Ginoo Arvin sa kanya. Para bang may gusto itong sabihin bukod sa papuri sa kanyang pagluluto. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na si Ginang Malo upang magpahinga. Naiwan si Lyra at Ginoo Arvin sa kusina. Lyra, anong ginagamit mong sabon? Ang kinis at puti ng balat mo, tanong nito. Nagulat si Lyra sa tanong ng kanyang amo, ngunit magalang niyang sinagot ito. Sa kaloob-looban niya, natutuwa siya dahil napansin ng kanyang amo ang kanyang balat. Hiyang-hiya naman siya sa nangyari. Ito pa mismo ang nagtapis sa kanya ng tuwalya sapagkat hindi niya magawang gumalaw, hawak pa rin ang kahon. Ramdam ni Lyra ang matitinding pagpipigil ng kanyang among lalaki. Malamig din ang kamay nito nang hindi sinasadyang mapadikit sa kanyang balat. Kinailangan pa nitong tumikim bago nagawang tumalikod. Alam niyang matinding pagkontrol ang ginawa nito sa sarili. Hindi rin naman kasi niya sinasadya ang nangyari. Para tuloy inaakit niya ang kanyang among lalaki sa mga nangyayari. Pero alam niya sa sarili niya na hindi niya iyon sadya. Ngunit bakit, maging siya, nakaramdam ng init, lalo na sa isiping ganoon ang nangyari kanina? Wala na sa kanyang harapan ang kanyang Ginoo Arvin, kaya naman dinala niya na sa loob ng kwarto ang kahon ng mga damit. Sinara niya ang pinto at tinapos muna ang paliligo. Nang matapos, sa kanya binuksan ang kahon. Magagandang mga damit nga ang laman noon. Lahat ay dress na alam niyang babagay sa kanya. Mayroon ding mga pantulog na talaga namang napakaganda at kalidad ang tela. Tiyak na masisiyahan siyang isuot ang mga iyon. Sinukat na nga niya ang isa sa mga iyon at nagpa siyang iyon na lamang ang gawing pantulog. Malinis naman kasi at mabango iyon kaya okay na. Nang sumunod na mga araw, mas naging magiliw pa ang pakikitungo ng among lalaki ni Lyra sa kanya. Para bang may kakaibang ibig sabihin talaga ang mga kilos nito. Hanggang sa isang gabi nga, muli itong kumatok sa kanyang silid. Matutulog na nga siya noon, ngunit pinagbuksan pa rin niya ito. Nakaligo na siya't kasalukuyang pinapatuyo na lamang ang kanyang buhok. Nang buksan niya ang pinto, naamoy kaagad niya ang alak na nagmumula sa kanyang Ginoo Arvin. Nagulat siya nang bigla na lamang itong pumasok at may dala-dalang supot. Mukhang lasing na ito at akala yata isilid nito iyon, hindi ang sa kanya.
Ilang beses mang nagtangka si Lyra na pigilan ang kanyang amo, ngunit nahiga na ito sa kama pagkaraang ilagay sa ibabaw ng mesa ang mga dala nito. Hindi na iyon pinakialaman ni Lyra, ngunit nakaramdam siya ng takot. Aaminin niya, pangarap niyang makatabi sa pagtulog ang kanyang Ginoo Arvin. Ngunit alam niyang mali iyon. Ano na lang ang iisipin ng asawa nito kung sakaling hinayaan niyang matulog doon ang kanyang amo. Kaya naman nagpasya si Lyra na kausapin muli ang kanyang Ginoo Arvin. Gising pa rin naman ito sa wari niya, ngunit masyado na itong pagod para bumangon pa at tunguhin ang silid ng asawa. Saan ngayon matutulog si Lyra? Alangan namang sa sahig. Sa huli, hinayaan na lamang niya ang kanyang Ginoo Arvin. Bahala na kung ano ang mangyayari. Basta ang alam ni Lyra ay nagugustuhan niya ang mga ideang pumapasok sa kanyang isip. Napakagwapo talaga ng kanyang amo. Maswerte talaga ang asawa nito. Ngunit sayang lang dahil laging bulag ang kanyang ginang malo. Hindi nito nakikita sa araw-araw ang gwapong mukha ng asawa. Hanggang sa nagawa nang ang tumabi ni Lyra sa kanyang amo. Wala namang makakaalam, kaya sasamantalahin na muna niya ang pagkakataong matitigan at malapitan ang kanyang Ginoo Arvin. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lamang itong dumilat. Diretso ang mga mata nito sa kanyang mukha. Hanggang sa isang mainit na haplos ang iginawad nito sa kanyang pisngi, sabay sabing, "Napakaganda mo talaga, Lyra," bulong nito na parabang siya'y inaakit. Tila ba siya nito minamagnat na gusto niyang mas magkalapit pa ang kanilang mga mukha. Hanggang sa sabay silang napalunok. Iisa lang ang bagay na nasa kanilang isipan sa mga oras na iyon. Alam ni Lyra na siya ay magkakasala, ngunit ayaw na niyang umurong. Hindi niya na kaya pang pigilan ang init na kanyang nararamdaman. Habang papalapit ang labi nila ng kanyang Ginoo Arvin, ayaw niyang umiwas. Sapagkat maging siya, gustong maranasan ang halik ng isang. Nagsasayawan sa kanyang sikmura ang malambot na mga labi ng kanyang Ginoo Arvin, kaya naman napapikit ng tuluyan si Lyra at tuluyan na nga siyang nakalimot sa mga nangyayari. Mas lumalim pa ang halik na pinagsasaluhan nila ng kanyang amo. Nalalasahan pa nga niya ang alak, ngunit mas nagdagdag lamang iyon ng galak kay Lyra. Hindi siya makapaniwala na naroon siya at kahalikan ang lalaking kanyang lihim na hinahangaan. Alam naman niyang mali, ngunit anong mali kung nasisiyahan naman siya? Mas mali kung magtitiis siyang mangarap na lang habang buhay ngayong natupad na ang isa sa mga inaasam niya. Hahayaan na niya ang sarili na malunod sa kumunoy, bahala na ang lahat kinabukasan. Bahala na, basta masaya siya ng gabing iyon at hindi niya iyon palalagpasin. Susulitin niya ito ng husto. Sayang-saya naman ang kanyang Ginoo Arvin sa kanyang labi at nagawa nitong bumangon mula sa kanyang higaan. Pinalalim pa nito ang halik at halos hindi na rin ito malaman kung saang dako ang hawak. Ramdam niya ang labis na pananabik ng kanyang amo sa kanya, bagay na lihim niyang ikinatuwa. Siguro naman, malabong mahuli sila ng kanyang among babae sapagkat bulag naman ito. Mukhang mas magiging exciting pa ang mga susunod na araw at gabi ni Lyra sa bahay na iyon. Ilang saglit pa nga, naramdaman niyang bumaba pa ang halik ng kanyang amo. Gustong-gusto naman niya ang ginagawa ng kanyang Ginoo Arvin. Halos hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang nadarama. Masyado siyang nadadarang at talaga namang tumindi pa ang init na kanyang nararamdaman. Halos hindi na siya mapakali. Sayang-saya naman ang kanyang Ginoo Arvin nang dumako na nga ito sa bagay na pinakapunto nito. Ramdam na ramdam naman iyon ni Katsa. Kagatlabi siya ng mga oras na iyon. Wala na siyang ibang gusto kundi marating ang dulo ng walang hanggan. Ilang saglit pa, tumigil sa ginagawa ang kanyang amo. Tila hindi naman ito lasing at ganoon na lamang ito kasabik. Muli nitong binalikan ang kanyang mga labi. Tinugon niya ang mga halik nito at napayakap dito. Alam niyang halos hindi na makapaghintay ang lalaki at ganoon din naman siya. Handa na siya sa magaganap anumang oras. Kaya ilang minuto lang at pumwesto na nga ang kanyang amo. Tiniis niya ang lahat. Alam naman kasi niya na kahit pigilan niya ang kanyang Ginoo Arvin, talagang malabo itong huminto pa. Sa itsura nito nang tuluyan siyang maangkin, para bang nakuha na nito ang kaligayahang ninanais nito. Hindi halos maipaliwanag ang mukha nitong labis na nasisiyahan ng mga oras na iyon, para bang isa siyang iniingat-ingatang mamahaling bagay na ayaw nitong mabasa. Patagal ng patagal, napapalitan ng kakaibang saya ang nararamdaman ni Lyra. Napapasinghap na nga siya dahil sa ginagawa nila,
hindi dahil sa sakit kundi sa kakaibang pakiramdam. Napapalunok siya at salubong ang kanyang mga kilay. Ganoon pala ang pakiramdam. Kung ganoon pala kasaya ang ganitong bagay, ay tiyak na hindi siya tatanggi kapag niyaya siya ng kanyang amo. Sino ba naman ang tatanggi sa ganoong pakiramdam? Pakiramdam ni Lyra ay nabuo siya. Pakiramdam niya, napuno ang puzzle na kulang sa kanyang katawan at kanya na iyong natagpuan. Napapayakap na lamang siya ng husto sa kanyang Ginoo Arvin. Paminsan-minsan, nagagawa nitong abutin ang kanyang mga labi at bigyan siya ng isang malalim at mainit na halik. Sa ganoong paraan, mas nadadagdagan ng galak ang nararamdaman ni Lyra. Para bang mas lalo siyang nadadarang at talagang gustong-gusto niyang magpaubaya na lamang. Kulang na lamang, maduling siya sa sobrang kasiyahan. Ayaw niyang huminto ang kanyang Ginoo Arvin. Tiyak na hindi siya aasa na ito ay hihinto. Ramdam kasi niya na malapit na niyang marating ang dulo. Hanggang sa hindi nga siya nagkamali. Naipon sa kanyang lalamunan ang anumang sanang sasabihin. Halos mapamura siya, ganun pala iyon katindi. Halos mangat ang kanyang buong katawan. Talagang narating niya ang dulo sa unang pagkakataon. Ganoon pala iyon kaganda. Samantalang ang kanyang Ginoo Arvin ay patuloy lamang. Hindi ito tumitigil, para bang nais rin itong marating ang dulo. Sa kabila ng kanyang nararamdaman, hinayaan na lamang ni Lyra. Hanggang sa muli, nakaramdam na naman siya ng kakaiba. Napapapikit na lamang siya nang hindi niya namamalayan. Muli siyang nasiyahan at ninamnam ng husto ang mga nangyayari. Walang makakapigil sa kanila ng gabing iyon. Malaya silang gawin ang anumang makakapagpasaya sa kanila. Hanggang sa ikalawang pagkakataon, narating ni Lyra ang dulo. Halos manghina na siya, ngunit sulit naman ang lahat, sapagkat sabay nilang narating ang rurok ng kanyang amo. Napasubsob na lamang ito sa kanya, at wala naman siyang ginawa kundi ang hayaan na lamang ito. Kapwa sila bumabawi ng kanilang paghinga, sapagkat masyado silang hiningal. Hanggang sa maya-maya pa, nakaramdam siya ng antok at hindi na namalayang nakatulog. Wala siyang ibang iniisip kundi ang lalaking una niyang nakasama ng gabing iyon. Maging sa kanyang panaginip, naroon ang kanyang Ginoo Arvin. Kinabukasan, paggising niya, naroon pa rin sa kanyang tabi ang kanyang Ginoo Arvin. Biglang may kumatok sa pinto at tinatawag ang kanyang pangalan. Nataranta naman siya nang marinig ang kanyang ginang Malo. Ngunit nawala ang kanyang pagkataranta nang maalalang hindi nga pala nakakakita ang kanyang among babae. Tinungo niya ang pinto at binuksan iyon. Bumungad ang kanyang ginang Malo. "Katsa, hindi ba umuwi ang sir mo kagabi?" tanong nito sa kanya. Napalingon siya. "Ah, hindi po, ma'am. Hindi po ba siya tumawag sa inyo?" Kunwari ay hindi niya alam, samantalang nasa kanyang likuran lang ang kanyang among lalaki. Hindi siya tumawag baka. Nag-overtime sa trabaho niya, sagot ni Ginang Malo. "Sige, magluto ka agad kapag tapos ka na, Ryan, sa ginagawa mo." Utos pa nito bago tuluyang umalis, hawak-hawak ang isang tungkod na siyang nagsisilbing gabay nito sa buong bahay. Nagkatitigan sila ng kanyang Ginoo Arvin. Ganoon na lamang ang kilig na naramdaman niya nang halikan siya nito sa noo. Napagpasyahan na nilang mag-ayos ng sarili. Binuksan din ng kanyang amo ang supot na dala nito kagabi. Naglalaman pala iyon ng mga gamit na pambabae, katulad ng shampoo, perfume, lotion at kung ano-ano pa. Mukhang mamahalin ang mga iyon, kaya naman tuwang-tuwa siya. Wala naman silang pag-uusap tungkol sa nangyari sa kanila. Sapat na ang pagtitinginan nilang dalawa upang maintindihan niya ang kanilang sitwasyon. Tutal, hindi naman sila nakikita ng asawa nito, paninindigan na lamang niya ang lahat. Bahala na. Pero makikipaglaro na siya. Iniligpit niya ang mga ibinigay sa kanya ng lalaki at magkasunod na silang lumabas. Nagsimula na siyang magluto at hindi niya alam kung ano ang sinabi ng kanyang Ginoo Arvin sa asawa nito. Isang gabi, hindi na nakatiis si Lyra at ang kanyang Ginoo Arvin. Habang nasa kusina, ginamot nila ang init ng kanilang katawan sa isa't isa. Para silang mag-asawa kung umasta sa bahay na iyon, mga gigil na gigil sa isa't isa. Napapakagatlabi na lamang si Lyra, hanggang sa lumabas ang kanyang ginang Malo at siya ay hinanap. May mga tanong lang pala ito't binuksan na ang ref, alam naman ito kung saan nakalagay ang pitsel ng tubig, kaya naman hindi na ito nahirapan. Ang hindi lang nito alam ay naroon ang asawa nito at wala namang talagang lakad. Naroon nga ito at gumagalaw sa kanyang likuran.
Hindi na sila huminto, sapagkat mahirap na, hindi rin naman sila nakikita ng kanyang among babae, kaya wala silang pakialam. Mas maganda nga ang ganoon at talagang nagagalak silang pareho. Naroon sila, ginagawa ang isang bagay na walang kaalam-alam ang among babae. Napapakagatlabi na lamang si Lyra. Halos hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili, talagang nasisiyahan siya ng mga oras na iyon. Para bang tuluyan na ring nadala ang kanyang Ginoo Arvin. Hindi na nito inisip ang asawa nitong nagawa pang umupo sa hapagkainan, sa mismong harapan nila. Ingat naman silang makalikha ng ingay, dahil matalas ang pandinig ng babae. Maging ang bawat galaw ng kanyang Ginoo Arvin ay limitado, sapagkat nakakalikha ng ingay ang bawat kilos nila. Halos mabaliw na lamang si Lyra. Masyado niyang ninamnam ang ganoong klaseng pakiramdam, at talaga namang napapatingala siya sa kisam, awang ang kanyang mga labi at nagpipigil ng kanyang ingay. Lyra, ano yang ginagawa mo? Maya-maya pa'y tanong ng kanyang ginang Malo. Nagulat siya't hindi kaagad makasagot, sapagkat baka mabasag ang kanyang boses. Nagpupunas po ako ng mga platong hinugasan ko, maam. Bakit ho, may iutos ba kayo? Sa kabila ng kanyang sagot, patuloy lamang sa ginagawa ang lalaki. Wala naman, sagot ni Ginang Malo. Naririnig ko kasing napapasinghap ka, parang napapasok ka dyan eh. Napatakip sa bibig si Lyra, sapagkat narinig pala ng kanyang Ginang Malo ang kanyang mahihinang singhap. Hindi po, maam. Nagpupunas lang po ako ng mga plato, sagot niyang muli. Napapangiwi na lamang si Lyra. Mukhang kailangan nilang umalis ng kanyang Ginoo Arvin sa harapan ng babae, dahil napakatalas ng pandinig nito. Natatakot din naman siya na baka hindi makapagpigil ang lalaki't makalikha ng ingay. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang lalaki. Halos mabaliw silang pareho nang tumayo ang kanyang Ginang Malo at lumapit sa lababo, kung saan sila nakapwesto. Mukhang maghugas yata ito ng kamay, kaya ganoon na lamang ang pag-iingat nila na hindi sila nito masagi. Hanggang sa dahan-dahan na nga silang umalis roon. Nagpunta sila sa sala at doon ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Napasubsob siya sa sofa habang dinadama ang kakaibang pakiramdam na iyon. Halos hindi niya kayanin ang nararamdaman ng mga oras na iyon. Gustong-gusto niyang magmakaawa na huwag huminto ang kanyang Ginoo Arvin, ngunit hindi siya maaaring magsalita anumang oras, baka marinig siya ng kanyang Ginang Malo. Patindi ng patindi ang saya na kanilang pinagsasaluhan. Ang aga-aga, ngunit pinagpapawisan na silang pareho. Ramdam ni Lyra na nalalapit na siyang marating ang dulo. Wala nang makakaawat pa. Hanggang sa tuluyan na nga siyang natapos. Matagal bago siya nakabawi at ilang saglit lang din, narating din ng kanyang Ginoo Arvin ang dulo. Natawa na lamang si Lyra at nagawa pa siyang halikan ng lalaki. Kinahapunan, kasalukuyan siyang nagdidilig ng mga halaman sa likod bahay. Magaan ang kanyang pakiramdam, kaya naman pakanta-kanta pa siya. Maya-maya, dumating sa kanyang likuran ang kanyang Ginoo Arvin. May dala-dala na naman ito para sa kanya. Pagkatapos kasi ng nangyari ng umagang iyon, saka lamang umalis ang kanyang Ginoo Arvin. Nang makauwi nga ito, hapon na, at may dala-dala pang pagkain para sa kanya. Napakasarap niyon, kaya naman kanya iyong nilantakan. Hanggang sa may ibinigay pa ito sa kanya, isang kahon. Katamtaman lamang ang laki niyon, kaya naman na-curious siya sa laman. Nang kanya iyong buksan, nakita niyang isang magandang set ng kwintas, hikaw at bracelet. Halos manlaki ang kanyang mga mata. Napakaganda ng mga iyon at talaga namang nagustuhan niya. Ang lalaki pa mismo ang nagsuot sa kanya ng kwintas at bracelet na talaga namang bumagay sa kanya. Para bang siya na ang itinuturing nitong asawa. Wala nga lang nakakaalam kundi silang dalawa lamang. Kung isa man iyong malaking pagkakasala, handa naman siyang mapunta sa impyerno, basta kasama niya ang kanyang amo. Okay lang sa kanya. Walang ibang mahalaga kundi ang kasiyahan niya ng mga panahong iyon. She ended singi. Sa aking pagdating sa Manila, tila walang sandali na hindi ko naiisip si Maria. Patuloy ang aking buhay, ngunit sa bawat proyekto, madalas kong makita si Mang Juan. Sa kabila ng aking pagnanasa, hindi ko kayang kamustahin si Maria sa kanya, natatakot na baka mahahalata niya ang aking espesyal na damdamin para sa kanyang anak. Matapos ang ilang buwan, nagawa kong iligpit ang alaala ni Maria sa aking puso at isipan. Sa halip, siya ay naging inspirasyon sa aking trabaho, nagbibigay ng sigla sa aking mga araw.
Pinagtuunan ko rin ng pansin ang aking pamilya, at sa aking pagsusumikap, maraming magagandang pagkakataon ang dumating. Nakilala ko si Ginoo Brito, isang kliyente na ipinakilala sa akin ng aking boss. Naging consultant ako para sa kanyang malaking proyekto dito sa Pilipinas, isang napakataas na condominium at isang subdivision na aking idinisenyo. Ang kabayaran niya sa akin ay higit pa sa inaasahan, at kasama rito ang isang unit ng kondo at isang bahay sa subdivision na aming bubuuin sa Tagaytay. Ang aking misis ay labis na natuwa dahil nagkaroon kami ng bakasyonin sa Tagaytay. Hindi ko siya pinagsabihan tungkol sa condo unit sa Manila na nasa Ermita. Nais kong papahan ito upang magkaroon ako ng personal na kita para sa aking mga gastusin. Mabilis ang paglipas ng panahon, at halos 2 taon na ang lumipas nang muling magkita kami ni Mang Juan. Tuwang-tuwa niyang ibinalita na napapagtapos na ng high school si Maria. Natuwa ako sa balita, ngunit ang higit na nagpasaya sa akin ay ang pag-alam na kinakamusta ako ni Maria, at may dala pa siyang larawan na may dedikasyon sa likod. Mahal kong ninong, sana'y hindi mo ako makalimutan. Ikaw ang aking inspirasyon. Ingat ka palagi, ang iyong inaanak, at ang dagdag pa ni Maria, sobrang miss na kita. Hindi ako makapaniwala sa larawang ibinigay ni Maria, dahil mas lalo siyang gumanda mula nang huli ko siyang makita. Sa aming pag-uusap, nabanggit ni Mang Juan na talagang nais ni Maria na mag-aral dito sa Manila, ngunit labis ang kanilang pag-aalala sa mga gastusin para sa matrikula at kung saan sila titira, dahil sa isang barracks lamang umuuwi si Mang Juan kasama ang iba pang manggagawa. Agad akong nakipag-usap kay Mang Juan at sinabi kong irerekomenda ko siya sa aking kliyente na British upang maging katiwala at maintenance ng condominium building na aming natapos, dahil mas mataas ang sweldo dito. Ang saya ni Mang Juan nang malaman niyang ino-offer ko ang aking unit doon para sa kanilang pamilya ng libre, kung sakaling nandito na si Maria sa Manila. Nangako rin ako kay Mang Juan na tutulungan ko sila sa pag-aaral ni Maria kung sakaling sila ay magigipit. Halos yakapin ako ni Mang Juan sa aking sinabi, at kinabukasan, bumiyahe siya pabalik sa Mindoro upang ipahayag ang magandang balita sa kanyang pamilya. Para sa akin, naging magaan ang aking kalooban na tulungan sila, marahil dahil kay Maria. Dumating ang panahon ng enrollment nang sunduin namin ni Mang Juan ang kanyang mag-ina sa pier. Mula sa malayo, kapansin-pansin ng isang natatanging dalaga na napasuot ng puting t-shirt at fitted na maong, umaayon sa hubog ng kanyang napakagandang katawan. Parang gustong lumukso ng aking puso nang makita kong ngumiti siya sa akin. Mas lalong nagmukhang ganap na dalaga si Maria, malapit na siyang mag-18 taong gulang. Napapaakit ang kanyang ganda, at kapansin-pansin na pinagtitinginan siya ng mga kalalakihang nadadaanan. Hi Ninong, sabay halik sa aking pisngi. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago, ha? Pilya ka pa rin, pabiro kong sagot. Tumuloy kami sa aking condo unit na panilang titirahan, na may 2 kwarto at halos kumpleto na ang gamit. Sa totoo lang, ang balak ko rito ay popahan, ngunit dahil kay Maria, nagbago ang aking plano. Tuwang-tuwa si Maria sa kanyang bagong condo unit at agad na tumuloy sa kanyang napiling kwarto. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya. Nagpaalam ako sa kanya, dahil kailangan ko munang umuwi, may pangako akong date sa aking asawa sa gabi. Sinabi ko sa kanila na babalik ako bukas upang samahan si Maria sa kanyang enrollment. Habang naglalakad kami sa corridor, hinatid ako ni Maria hanggang sa elevator. Nang bumukas ang pinto at walang sakay, sumama siya sa loob kasama ko, tila puno ng excitement. Nasa 15th floor kasi ang unit ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang akong siniin ni Maria ng halik sa labi. Salamat sa lahat ng iyong tulong para sa aming pamilya, aniya, puno ng pasasalamat. Gagantihan ko sana siya ng halik, ngunit biglang nag-stop ang elevator at bumukas ang pinto dahil may sasakay, kaya mabilis na lumabas si Maria at nagpaalam. Para akong natulala sa ginawa ng babaeng iyon, at muling nagbalik ang lahat ng alaala naming dalawa sa aking isipan. Pagkatapos ng aming date ng aking asawa, nagtataka siya kung bakit ako ganadong-ganado at tila sabik na sabik. Sa katotohanan, si Maria ang nasa isip ko sa mga oras na iyon. Kinabukasan, bumalik ako kina Maria at sinamahan siyang mag-enroll. Kilala ako sa isang sikat at exclusive school sa Vito Cruz, at hindi ako nahirapang i-endorse si Maria dahil valedictorian pala siya sa kanilang paaralan. Mabilis siyang natanggap at naihanay pa sa mga scholar.
Lumipas ang isang semester, at na-maintain ni Maria ang kanyang mga marka, kaya halos wala kaming binabayarang tuition fee. Wala na ring naging problema sa kanyang daily allowance dahil ang kanyang ama ay kumikita ng maayos bilang head maintenance ng building. Madalas kaming mag-mall ni Maria tuwing may free time ako at wala siyang pasok. Sinisikap kong huwag mahulog sa tukso, kaya't napukontento na lamang ako sa pa-holding hands, paakbay, at paminsan-minsan paglalik sa kanyang mga labi. Bilib din ako sa kanya dahil marami ang mga manliligaw niya, at puro magagarang kotse pa ang naghahatid sa kanya. Pero tila masyado siyang seryoso sa kanyang pag-aaral at may mga pangarap, kaya hindi siya nagkaka-boyfriend. Binilhan ko siya ng cellphone at laptop na madalas naming ginagamit upang mag-usap. Isang araw, nagpunta ako sa kanilang bahay at nakita si Mang Juan at ang kanyang asawa na nanonood ng TV. Tinanong ko kung nasaan si Maria. Mismong ang mag-asawa pa ang nagturo at nagsabi na nasa room daw niya ito, nakikinig ng music. Nako, engineer, kanina pa yang inaanak mo sa room niya at ayaw pang ang kumain dahil libang na libang sa pakikinig ng mga CD niya, wika ni Aling Rosa. Napapahiya naman po kung tutuloy-tuloy ako sa kwarto niya, pasintabi ko kay Aling Rosa. Hay nako, engineer, bahay mo tano at may karapatan ka sa lahat ng sulok dito, sabi naman ni Mang Juan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng room ni Maria at nakita ko siyang naka-headphones, bahagyang tumagilid. Isinara ko ang pintuan at marahang inilak yun. Mula sa likod ni Maria, niyapap ko siya na kanya namang kinagulat. Ninong, ikaw ha, manggugulat ka pa. Magsasalita pa sana siya nang bigla ko siyang siniil ng halik. Nagpaubaya si Maria, ngunit ilang sandali lamang, may kumatok sa pintuan kaya mabilis kaming nagayos ng aming mga sarili. Kunwari ay nakikinig na rin ako ng CD at dali-dali kong sinuot ang headphone para hindi mahalata ang ginawa namin. Si Maria ang nagbukas ng pintuan at si Aling Rosa pala iyon na nagyayayang kumain. Habang kumakain, sinabi kong papunta ako ng Baguio at sa Sunday pa ang balik ko. Tinatanong ko silang lahat kung anong gusto nilang pasalubong, ngunit iba ang sinagot ni Maria. Tinanong niya kung pwede raw siyang sumama dahil hindi pa raw niya pinupuntahan ang Baguio at balita niya raw ay talagang malamig doon. Sinabi kong pwede naman siyang sumama, yun nga lang ay kung papayagan siya ng kanyang mga magulang. Unang nagpaalam si Maria kay Aling Rosa at sinabing kung papayagan siya ng ama niya, ay okay sa kanya. Nang si Mang Juan na ang kanyang tinanong, sinabing kung hindi makakaistorbo si Maria sa lapad ko, ay okay lamang sa kanya. Tinanong lang ako ni Aling Rosa kung saan matutulog si Maria. Sinabi kong, pwede po akong kumuha ng isa pang room para kay Maria at habang may meeting ako, pwede siyang mamasyal o magstay doon sa hotel. Sa madaling sabi, nakabiyahe kami ni Maria, at pagdating namin sa hotel, nagpunta agad kami sa information upang kumuha ng 2 kwarto. Ngunit ang sinagot sa amin ng receptionist ay, we are very sorry because what we could only offer right now is 1 suite room only. The rest were already taken. Ibig sabihin, magkatabi kaming matutulog ni Maria sa isang room at bed na walang sino mang makakaalam. Nagkatinginan kami ni Maria bago ko kinuha ang susi mula sa room boy. Pagdating namin sa loob ng room, tinungo ni Maria ang CR, habang tinawagan ko naman ang project coordinator ko sa Baguio upang ipaalam na dumating na ako at papunta na ako sa site. Paglabas ni Maria, tinanong ko siya kung okay lang ba na sa isang room lamang kami magstay mamayang gabi. Tumango siya at dumiretso sa kama, marahil ay pagod at napuyat sa biyahe. 6:00 pa lamang kasi nang dumating kami dito, naligo na ako at nagayos ng sarili. Paglabas ko ng banyo, tunog si Maria, nakakatuwang pagmasdan siya dahil parang isang anghel na natutulog. Medyo tinapaktapik ko siya upang magising dahil magpapalam muna ako papuntang site. Hindi ko siya pwedeng isama doon dahil kakilala ni Mrs. ang mga kasamahan kong engineer, mahirap na't baka magkabistuhan. Sinabihan ko si Maria na kung sakaling magutom siya, ay i-dial lamang sa telepono at sasagutin siya ng operator para kunin ang order niya. Bago ako umalis ng room, pinabaunan pa ako ni Maria ng isang masuyong halik. Napakasarap na almusal dahil matagal na naglapat ang aming mga labi. Natapos ang aking site inspection at meeting ng mga 3 p.m. Paminsan-minsan, time-text ko si Mrs. at inaalam ang kalagayan niya, kaya lalo akong nasasabik na makabalik na. Babalik na ako sa hotel at kung ano-ano ang samasagi sa aking isipan, lalo na nang mag-ring ang aking cellphone at si Mrs. ang tumatawag.
Kinakamusta ako't nag-aalala kasi hindi man lang ako nakatawag kanina nang makarating ako sa Baguio. Pati ang mga anak ko'y nag-aagawan sa telepono para lamang ako'y makausap. Napuponsensya ako sa totoo lang dahil alam kong mahal na mahal ako ng aking pamilya, samantalang ako'y narito at may kasamang kinahuhumalingang napakagandang babae. Ilang sandali lang ay maaari na akong tunuyang mahulog sa tukso at posibleng ikasira ng aking pamilya. Pagbukas ko pa lamang ng pintuan ng room namin, agad akong sinalubong ni Maria. Niyakap niya ako at mahigpit na sinabing na-miss niya ako. Ganun kalambing si Maria, bagong palaygo siya at napakabango. Ninong Marco, mamasyal ba tayo sa labas? Tanong ni Maria sa akin. Tumango ako at lumabas niya kami. Kung saan-saan kami nagpunta at halos nalibot na namin ang magagandang tanawin sa Baguio. Pasado 9:00 na ng gabi at nasa Burnham Park kami at magkatabi sa isang bench. Ewan ko ba, pero aminin ko na, napakasaya ko sa piling ng babaeng ito. Masyado akong proud kanina habang namamasyal kami dahil halos lahat ng makakasalubong naming mga kalalakihan ay hindi maiwasang lingunin ang kagandahan ni Maria. Pansamantalang nananahimik siya kaya nakakakuha ko ng tiyempo upang magtanong. Maria, masaya ka ba kapag kasama ako? Opo naman, Ninong, masayang masaya, sagot ni Maria sa akin. Love mo naman ba ako? Pahabol na tanong ko sa kanya. Siyempre naman, Nung Sam. Love na love kita, sabay halik ni Maria sa aking pisngi. I love you, Maria, pautal na sabi ko sa kanya. Natawa lamang si Maria at sinabing, sininong talaga, oh. Pag narinig ka ng misis mo, yari ka. Baka pati ako nusubin noon. Teka, Ninong, nililigawan mo ba ako? Hindi ako makasagot sa tanong niya dahil nagugunuhan talaga ako sa sitwasyon. Ibig sabihin ba ay hindi pala pag-ibig bilang isang kalaguyo ang namamagitan sa amin ni Maria? Ninong, walang ganyanin. Kasi kapag nalaman nila itay at inay na nililigawan mo ako, ay hindi na ako papakausap at pasasamahin sa iyo. Alam lang talaga kasi nila na napakabait mo sa akin at nagmamalasakit ka sa pamilya namin. Isa pa'y may pamilya ka na kaya tiwala sila, paliwanag ni Maria sa akin. Naunawaan ko naman talaga na mali ang ginagawa ko at nadadarang lang talaga ako sa napakagandang babae na ito. At sa pagpaparaya niya sa akin na magawa paminsan-minsan ko sa kanya ang mga bagay na lagpas na sa limitasyon. Sayang nga lang, bakit nauna lang akong pinanganak at ngayon ko lamang siya nakilala? Pero palaisipan pa rin sa akin kung bakit nagagawa kong halikan siya at yakapin hanggang gusto. Marahil ay walang mali sa kanya para sa kanya yun. Sorry, Maria. Nagbibiro lang naman ako, palusot ko na lamang. Medyo giniginaw na si Maria kaya nagyaya na siyang bumalik sa room namin. Pagsapit namin sa room ay nag-shower lang muna si Maria at nagbihis ng pangtulog. Grabe kasi ang kasuotan niya, may kanipisen. Iyon mula sa likod ko ay yamakap si Maria sa akin. Ninong, tama na yan, matulog na tayo, sabi niya sa akin. Kahit sino siguradong lalaki ay isa lang kaagad ang gagawin sa mga oras na yun, pero dahil nga sa napag-usapan namin kanina ay parang nagkaroon ng kaunting hadlang. Isinara ko ang aking laptop at sinabihan ko siyang maliligo lang muna ako at susunod na ako sa kanyang matulog. Bumalik na sa kama si Maria at binuksan ang TV. Ako naman ang tumuloy sa CR. Habang nasa shower ako ay nagtatalo na naman ang aking isipan. Laman ng aking isipan si Maria, ang aking pamilya, at ang mababait na magulang ni Maria. At sa puntong yun ay hindi ko maiwasan ng isipin si Maria, ang kanyang kagandahan. Kusa namang may nabuhay sa aking katawan. Sa aking imahinasyon ay ginagawa na namin ni Maria ang bagay na yun at tagumpay nga akong narating ang dulo. Lumabas ako ng banyo matapos magbihis. Nakita ko si Maria na napaidlip na sa panunood ng TV at nakasandal sa headboard ng kama. Hirap ako sa sitwasyon ko dahil pilit na pinaglalabanan ko ang tukso na nakahain sa aking harapan. Pinatay ko na ang TV pati ang ilaw, tanging lampshade lang ang itinira kong nakabukas. Inayos ko si Maria sa paghiga at tumabi na ako sa kanya. Tinitigan ko si Maria sa kanyang pagtulog at para sa akin, hinding-hindi ko pagsasawaan ang angkin niyang kagandahan. Hinimas ko ang kanyang noo at hinagod ang kanyang mahabang buhok. Napapabuntong hininga na lamang ako nang sinubukan kong halikan siya sa dulo ng kanyang ilong. Matutulog na lang sana ako nang biglang bumiling si Maria at umangkla sa pagyakap sa akin.
Pigil man ay medyo may dating sa akin, damang-dama ko ang init ng hininga ni Maria na tumatama sa aking pisngi. Ilang sandali pa, hindi ko na talaga mapigilan ang aking sarili. Marahan akong pumihit ng pwesto at siya ay aking ay nalalayan. Mapangahas kong hinalikan sa labi si Maria. Napakalambot nito at medyo makipot. Ninong, ikaw ha, sinasamantala mo ang pagtulog ko, ha? Parang batang sambit sa akin ni Maria. Hindi naman niya ako tinutulan bagkos ay nagparaya pa siya. Hindi ko maipaliwanag ang aking sarili kung bakit nanggigilid ang aking mga luha sa kasabikan habang nasa sarabuong laya. Parang pakiramdam ko, ako na ata ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa. Pinupog ko ng halik ang bawat bahagi ng mukha ni Mia, sa tenga, sa ilong, at sa ibang parte. Nang bigla na lamang ako naitulak ni Maria at sinabing, "No, that's not right anymore. It's off limit, hanggang dito na lamang, Ninong. Sana nauunawaan mo ako ginagalang yung gusto ko." Medyo may taas ng tono na boses ni Maria. "Pasensya ka na, medyo nadala lang talaga ako eh." Ititigil ko na sana't matutulog na ako, nang si Maria ay kumilos at muli niya ako hinalikan sa aking labi. Nagyakap na muli kami, ngunit sa pagkakataong ito ay ibang-iba na. "Hayaan mo ako. Kanino yung gumawa ng paraan para huwag ka lang mabitin?" Bunong sa akin ni Maria. At ginawa nga sa akin ni Maria ang bagay na makapapagratid sa akin sa dulo, kahit papaano naman okay na rin sa akin yun. Kinausap ako ni Maria at nagsorry siya. Sinabi niyang may pangarap din kasi siya sa buhay at pinanggako din niya sa kanyang sarili na iingatan nito ang kanyang pagkababae hanggang sa ikasal siya. Ibibigay lamang daw niya ang kanyang puri sa laking kanyang pakamamahalin. Pasalamat pa rin ako kahit papaano, sa akin nga lang daw siya pumapayag na humantong kami sa ganito dahil may tiwala siya sa akin at alam niyang hindi ako lalagpas sa limitasyon at nakita din daw niya talaga sa akin ang pagmamalasakit ko sa kanyang mga magulang. Sayang nga lang daw talaga't may pamilya na ako dahil hindi raw ako mahirap mahalin. Sa kabila ng agwat ng aming edad, sa totoo lang, medyo napaluha ako dahil labis kong hinangaan ang babae ito sa kanyang prinsipyo. Maria, puwang na talaga si Maria sa puso ko at marahil ay alam na niya ito at ayaw niyang siya pa ang naging dahilan upang iwan ko balang araw ang aking pamilya kung sakaling siya ang aking piliin. Natulog kami ng magkayakap at paminsan-minsan inuulit namin ang ginawa namin kanina pero hanggang doon lang talaga. Pagdating namin sa Manila ay hinatid ko siya sa kondo at ako naman ay umuwi ng bahay. Nung gabi ding yun ay muling may naganap sa amin ang aking asawa pero si Maria ang laman ng aking isipan. Pinilit kong limutin si Maria alang-alang sa aking pamilya. Naging madalas ang paglabas namin ni Mrs. upang muling buhayin ko ang aming pagmamahalan. Paminsan-minsan nagche-check-in kami sa mga motel para muling sariwain namin ang aming ginagawa noong kami magkasintahan. Tuwing weekends naman ay kumpleto kaming pamilya kung mamasyal at kadalasan ay sa Tagaytay kami nagpupunta. Dati ay madalas akong i-text ni Maria o kaya naman ay I-miss call. Sinasadya ko namang huwag sagutin at di rin nagtagal ay natigil ito. Sa tingin ko ay nagtagumpay ako na makalimutan si Maria. Makalipas ang mahigit na 1 taon ay nangyari ang aking pinakaiiwasan, nagkita kami ni Maria. "Maria, ikaw ba yan?" Nagulat kong pagbati sa kanya. Nakita ko siyang nakatayo sa kahabaan ng armita at parang naghihintay ng sasakyan. "Tara, sakay ka na." Alok ko sa kanya at pinaunlakan naman niya agad ako nang pumasok siya sa aking kotse na parang humahangos. Ipinork ko muna. "Sandali, Ninong Marco, mabuti po't nagkita tayo," nangangatal na tinig ni Maria. Bakit ba? Maria, problema ba? Tanong ko sa kanya. Bigla siyang napaluha at sinabi ang kanyang ina ay inatake sa puso't nasa kondo pa rin. Tatawag nga sana siya ng taxi at dadalhin nila ni Mang Juan sa hospital nang malaman ko ito'y pinaharurot ko ang sasakyan at tinungo ko ang kondo na malapit na sa pinagkakitaan ko kay Maria. Isinugod namin sa emergency room ng isang hospital si Aling Rosa at naaga pa naman. Naawa talaga ako sa pamilya ni Maria nang madatnan ko sila kinabukasan nang bumalik ako sa hospital. Nasa kama na si Aling Rosa at nagpapahinga na. Samantalang si Mang Juan naman ay namumugto ang mga mata. Wala kasi silang sapat na pera upang may pambayad sa hospital para sa paglabas ni Aling Rosa. Naroon din si Maria at nasa tabing bintana at patay mali siya. Malayo ang tingin at malalim ang iniisip. Alam kong batid niya na naruroon ako.
Gustong-gusto kong lapitan at kausapin sana si Maria, kaya lang ay natatakot na naman akong mapalapit muli sa kanya. Niyaya kong samahan ako ni Mang Juan sa accounting office ng hospital at tinanong namin kung magkano ang bill. 85,000 daw lahat, pati na yung mga gamot na inireseta. Sinabihan kong huwag na malungkot si Mang Juan dahil tutulungan ko sila. Halos mapasigaw sa tuwa bago ako niyakap ni Mang Juan nang inabot ko sa accounting officer ang aking Visa credit card. Pagkatapos ng transaksyon ay dumiretso na ako uwi sa aming bahay at hindi na nagpaalam pa kay Maria. Sinabihan ko na lamang si Mang Juan na pasyalan ko na lamang sila sa kondo pag napalabas na sila at pag may time na ako. Makaraan ng ilang araw, sinadya akong puntahan ni Mang Juan upang muling magpasalamat. Ewan ko ba pero hindi ko talaga napigilan ang aking sarili na tanungin si Maria doon. Sinabi sa akin ni Mang Juan na papansin niya ang kanyang anak na palagi na lamang malungkot at parang wala sa sarili. Kung minsan napapansin niya na ito nung hindi na raw ako dumadalaw sa kondo. Pag tinatanong daw ni Mang Juan si Maria, wala naman daw problema ito, kung sinasabi pero talagang unti-unti ng araw itong napapabayaan din ng pag-aaral. Engineer, sa tingin niyo ano po kayang nangyayari kay Maria? Tanong sa akin ni Mang Juan. Para lang matapos ang usapan namin ni Mang Juan ay sinabi kong, hayaan niyo po susubukan ko siyang kausapin, pero sa totoo lang wala talaga akong balak pa. Kinamusta ko lamang din sa kanya ang condo unit ko at sinabi naman ni Mang Juan na maayos na maayos. Sabihin ko lang daw kung kailangan ko na at lilinisin daw kaagad nila ito. Naku, hindi naman ho sa ganon, basta Mang Juan, gamitin niyo na lamang ho po niyo na yon hanggat gusto niyo, basta ingatan niyo lang ho, huling habilin ko bago ako umalis. Sinabi ko muli sa kanya na baka bumisita ako next week sa kanila para dalawin si Aling Rosa. Buwan ng Disyembre noon at malapit na magpasko. Next week nga ay bakasyon na ng mga bata sa eskwela, kaya't plano ng aking mag-iina na sa Tagaytay kami magpasko. Tandang-tanda ako, December 21 yun at napagkasunduan naming pamilya na mauuna sila sa Tagaytay at susunod na lamang ako sa December 23 ng gabi dahil kailangan ko pang mag-report sa opisina hanggang sa date na iyon. Kinabukasan, pagkadaling ko sa trabaho'y umuwi ako ng bahay. Mag-isa lamang ako. Medyo na-bored ako at nagpasyang bisitahin ko na lamang muna si Aling Rosa sa kondo. Dumaan lang muna ako sa Red Ribbon para bumili ng Black Forest cake upang ipasanubong sa pamilya ni Mang Juan. Medyo kinakabahan nga ako dahil tiyak na naroon si Maria at makikita ko na naman siya. Pagdating ko sa kondo ay kumatok ako sa pintuan. Medyo nagtagal na ako sa pagkatok ngunit wala pa ring nagbubukas ng pintuan. Inakala ko na walang tao at baka umalis lang sila kaya't nagpasya na akong sa loob ko na lamang hihintayin, total naman ay may duplicate ako ng susi. 9 PM na nang nasa loob ako ng unit. Umupo muna ako sa sofa at nanood ng cable. Maria Mayay may narinig akong nagbubukas ng pintuan. Sasalubungin ko sana sila sa pagpasok nang bigla akong mamangha dahil si Maria lang ang pumasok. Parehas kaming nagkabiglaan nang magkita kami sa loob. Pagkasara niya ng pintuan, "Ha? Ninong Marco, kayo pala. Kanina pa po ba kayo?" Nabiglang tanong sa akin ni Maria. Hinanap ko ang kanyang mga magulang at tinanong kung nasaan ang mga ito. Hinatid ko po sa pier sina inay at itay dahil gusto nila na sa Mindoro na lamang magpasko. Susunod po ako sa kanila sa December 24 dahil mag-aanak pa po kasi ako ng binyag ng anak ng pinsan ko sa December 23 sa Valenzuela. Nang malaman ko ito ay agad akong magpapalam na sanang umuwi dahil dalawa lang kami sa kondo ngayon. Medyo numungkot si Maria at may tinanong sa akin, "Ninong, galit po ba kayo sa akin? Bakit niyo po ako iniiwasan?" Hindi ko malaman ang isasagot sa kanya dahil sa tagpong yun ay nanggigilid na ang mga luha ni Maria. Mahirap ipaliwanag, Maria, kung alam mo lang kung gaano kahirap para sa akin ang ginagawa ko. Naiintindihan ko po kayo. Pero ayoko na rin pong lokohin pa ang aking sarili, Ninong. Dahil mula nang hindi ka na nagpapakita sa akin ay parang nagbago ang takbo ng mundo ko. Gabi-gabi po akong umiiyak dahil namimiss ko po talaga kayo, pati po yung mga ginagawa natin, wika sa akin ni Maria. Sinisisi ko po ang sarili ko dahil maraming bagay po akong gustong sabihin sa inyo na hindi ko nasabi noon. Sadyang napakabuti nyo sa aming pamilya at alam ko pong hindi na namin kayang matumbasan pa ang kabaitang iyon, lalo na po sa ginawa nyo sa aking pinakamamahal na ina, numuluhang pahayag sa akin ni Maria. God, kung alam mo lang, Maria,
Na ang lahat ng iyon ay ginagawa ko para sa iyo at dahil sa labis na pagmamahal ko sa iyo na alam kong hindi maaaring mangyari pa dahil pamilyado na ako. Pagkasabi ko ng mga bagay na yun ay tinungo ko ang pintuan at apmang lalabas na sana ako nang bigla akong niyakap ni Maria mula sa aking likuran. Ninong, mahal na mahal kita. Please huwag mo akong iwan ngayon, please. Masyadong mahigpit ang yakap at pagpipigil sa akin ni Maria habang patuloy siyang umiiyak at nakikiusap. Nadala na rin ako sa sitwasyon at muli na nga akong gumigay. Humarap ako sa kanya at niyakap ko siya ng napakahigpit din at sabay luha kong sinabi na mahal ko talaga siya. Masyadong naging memosyon kami ng sandaling yun, kapwa nag-uumapaw ang aming mga galit at sabik na sabik sa yakap ng bawat isa. Tumagal pa ng mahigit 10 minuto na hindi kami nagkikibuan at hinahayaan lang naming damaloy ang aming mga luha, kapwa namin dinadama ang init ng aming mga yakap. Nang hamupa na kami ay nagtitigan kami, sabay na binigkas namin ang salitang, I love you. Para kaming bagong kasal nang bigla akong binuhat ni Maria at tinungo namin ang kanyang kwarto. Kapwa kaming nangangatog, dahan-dahan ko siyang hiniga sa kanyang kama. Dahan-dahan ay nilapit ko ang aking labi sa labi ni Maria. Malayo na kami sa pagkakataong ito at wala nang hadlang sa bawat kinikilos namin hanggang sa hinayaan na naming pakawalan ang nararamdaman namin sa isa't isa. Tuluyan kaming nahulog sa kumunoy ng pagkakasala. Alas-alata ang pagkauhaw namin sa isa't isa. Wala na kaming pakialam ng mga oras na yon dahil na rin sa panggigigil sa isa't isa at ilang sandali pa. Hingal kami pareho at masayang-masaya kaming narating ang dulo. Tinanghali na kaming nagising ni Maria. Napakasaya namin dahil kalamoy si Eva at adan kaming palakad-lakad sa loob ng kondo. Ginawa naming almusal ang cake na binili ko kagabi. Dinapat ko ang cake sa pamamagitan ng aking mga kamay at pinahid ko yun kay Maria talagang hanggang nilubos at sinulit namin ang araw na yon. 1 PM na kami pansamantalang naghiwalay ni Maria dahil babalik siya sa school, samantalang ako naman ay uuwi upang magbihis. Nagkasundo kami na sa bahay namin kami matutulog mamaya dahil ako lang naman ang mag-isa roon. Kinagabihan ay sinundo ko siya sa school at tumuloy kami sa aming bahay. Naligo muna kaming dalawa pagdating roon at pagkatapos naming maligo, aksidente kong natabig ang family portrait namin, isang malakas na ingay ang dinulot nito kung saan nabasag ang frame at salamin na to. Parang binuhusan kami kapwa namin ng malamig na tubig nang mapansin namin ang mismong picture naming pamilya ay napunit sa gitna. Sa senaryong iyon ay nagkatinginan kami at nabahala. Parang natauhan si Maria at habang nag-aayos ng sarili ay paulit-ulit na sinasabing, mali to. Maling-mali, mali itong ginawa natin. Umiiyak si Maria at parang nakukonsensya sabay patakbong lumabas roon. Tinangka ko siyang habulin ngunit nakasakay agad siya ng taxi. Bumalik ako sa kwarto upang ayusin ang nabasag na portrait. Habang nililigpit ko ang mga pirasong bubog ay parang kinikilabutan ako dahil pakiworry ko ay nakatitig sa akin ng misis at ang mga anak sa picture. Parang inuusig nila ako. Hindi sinasadya. Nahiwa ko sa daliri at natapapan mismo ang pinakagitna ng basag na portrait. Doon nagsimula akong umagulgol. Matagal akong umiyak at panay ang pagsisisi ko sa aking sarili dahil tuluyan akong nahulog sa kumunoy ng pagkakasala, ganon din si Maria. Agad kong tinawagan ang aking pamilya sa Tagaytay at humingi ng sorry. Sorry bakit, Sam? Tanong sa akin ng misis. Sorry dahil baka maliit ako ng kaunti sa pagpunta ko dyan mamaya at sorry kasi nabasag ko yung portrait natin. Yun lang pala Okay lang yun, Sam. Ang mahalaga hindi tayo nasira. I love you, huling sabi sa akin ni Mrs. bago ko sinabihan ko rin siya ng I love you too. Kinagabihan, dumaan at bumalik ako sa kondo upang kausapin si Maria ngunit wala na siya. Natapos ang Pasko't Bagong Taon, hindi pa rin bumabalik silang pamilya. March na nang dumating si Mang Juan na mag-isa sa Manila at hiniling sa akin kung pwede ba raw ako makausap ng sarilinan dahil napaka-importanteng bagay ang aming pag-uusapan. Kinabahan na ako dahil sa palagay ko ay alam na nila ang tungkol sa amin ni Maria. Marahil ito na yung pinaka-pinangangambahan kong mangyari sa aking buhay. Malaking iskandalo ito pag nagkataon. Kinagabihan ay nagtungo ako sa kondo kung saan ay naghihintay si Mang Juan sa akin. Nagulat ako dahil nakaimpake na ang mga gamit nila Mang Juan. Anong ibig sabihin na engineer? Tungkol kay Maria ang problema, buntis siya at mahigit 2 months. Hihingi sana ako ng patawad at magpapaliwanag nang biglang dugtungan pa ni Mang Juan ang kwento.
Isang mayamang kaklase niya raw ang may kagagawa ng pagbubuntis niya at ayaw niyang sabihin sa amin kung sino ito dahil ayaw din daw itong panagutan ng classmate niya. Pagulantang, walang hiya, nasagot ko kay Mang Juan. Alam kong hindi totoo yun dahil sinabi sa akin ni Maria na ako lang talaga yung lalaking dumaan sa buhay niya. Napatunayan ko rin ito dahil ako lang talaga ang nakona. Hindi pala sinabi ni Maria ang katotohanan na ako ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Baka ho engineer, isauli na namin sa inyo ang kondo na ito. Tutal titigil na rin naman sa pag-aaral si Maria at sa Mindoro na lang muli kami maninirahan dahil mas bumilis ang pag-recover din ni Martha doon wika ni Mang Juan. Huwag ho kayong mag-alala at sisikapin kong malaman kung sino talaga yung ama ng bata para makahingi man lang tayo ng suporta. Huwag na ho siguro engineer, dahil ayaw na rin naman ni Maria na makita pang muli yung lalaki. Yung ang huling katagang sinabi ni Mang Juan bago siya tuluyang nagpaalam. Naawa talaga ako sa kanya at sa asawa niya, lalo na kay Maria. Pakiramdam ko'y sinira ko ang kinabukasan niya. Maria, naisip akong paraan para mapagtakpan ko lahat ng kasalanan ko sa kanila. Makaraan ng isang buwan ay binenta ko ang aking condo unit sa isang foreigner sa halagang PHP 5 million. Tumungo ako sa Mindoro na mag-isa at pinuntahan ko ang pamilya nila Maria. Nagulat ang mag-asawa nang makita kong dumating. Agad kong kinausap sila habang wala si Maria at nag-imbento na lamang ako nang sinabi ko na nakilala ko yung sinasabing classmate ni Maria na nakabuntis sa kanya. Kunwari pa ay sinabi ko rin na nagkataon pa na kaibigan ko pa pala yung mga parents ng lalaki at mayaman at kilalang tao sa lipunan. Sinabi ko na makipag-usap ako sa mga ito at humingi na lamang ng konsiderasyon na hayaan na lamang daw at huwag nang habulin pa yung anak nila dahil nasa Amerika pa na raw ito, ngunit may pinapabigay para sa magina. Inabot ko ang isang bag sa kanila na kung saan ay nilagay ko ang halagang 2.5M, kalahati sa napagbilhan ko ng kondo at yung kalahati naman ay para sa aking pamilya. Para sa akin, hindi pa nga sapat yun para tumbasan ng pag-ibig ko kay Maria at sa magiging anak namin. Hindi nga makapaniwala sila Mang Juan at Aling Rosa sa laki ng halaga. Biglang dumating si Maria at nakita ko na may kalakihan na ang tiyan na. Iiwas pa sana ito't muling aalis ngunit sinabi kong hindi na ako magtatagal at hinatid ko lang yung pinadala ng ama ng batang nasa sinapupunan niya at sana'y makatulong ito para mapalaki ang bata ng maayos at para na rin sa kanyang kinabukasan. Sa huli ay sinabi ko kay Maria sa harap ng kanyang mga magulang na may huling habilin yung lalaki para kay Maria. Mahal na mahal ka daw niya Maria. Lumuha si Maria sa pagkakasabi kong yun habang nakatingin sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili at niyapap ko si Maria sabay bunong ko sa kanya na lagi ako narito para sa kanilang magina. Masaya nila akong hinatid sa sakayan at sa pagkakataong ito ay muli kong nasaksihan ang tamis ng ngiti ni Maria sa kanyang mga labi, nagkakaintindihan na kami. Lumipas pa ang isang taon naging tunay na ninong na ako. Ninong ng sarili kong anak kay Maria samantalang nagpa siya na kami na ipagtapat sa kanyang mga magulang ang buong katotohanan, wala na rin naman silang magagawa dahil parehas naming nagustuhan ni Maria ang nangyari. Nakadalaw na ako sa kanila at napapapagbakasyon sa tuwing may free time, natural sa kwarto ako ni Maria natutulog at walang humpay ang ginagawa namin pero sa pagkakataong ito ay naging maingat na kami upang hindi na masundan pa yung anak namin. Malinaw ang naging relasyon namin ni Maria dahil alam namin na pansamantala lamang itong relasyon namin kaya't malaya siyang napapahanap ng kanyang maituturing na tunay na asawa pagdating ng araw. Samantalang ako naman ay lalo pang naging matibay ang samahan naming pamilya at napapasaya nila dahil napasyal ko silang lahat sa Hong Kong Disneyland na palago nilang mag-anak ang perang binigay ko sa kanila samantalang si Maria ay nagpatuloy sa pag-aaral sa Manila at nakapagtapos. Nakakatuwa ang isipin noon na kahit may boyfriend na siya patuloy pa rin naming ginagawa ang bagay na yon tuwing lihim kaming nagkikita. Sa ngayon, may asawa na si Maria at nasa ibang bansa na sila ng kanyang pamilya kasama ng aking inaanak anak pala na kamukhang kamukha ng kanyang ninong.